Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Bad Guys na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mga kriminal na naisip ng isang pulis na i-recruit upang tulungan siyang hulihin ng mga karumal-dumal na mga serial killer kapalit ng mabilis na paglaya nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin si Detective Nam Gun-wook ay ini-interview ng isang news channel. Kasalukuyan siyang nag-iimbestiga sa isang serial murder case na nagsimula 6 na buwan na ang nakalipas. Sa panayam, dinadala niya ang reporter sa lugar kung saan naganap ang mga nakaraang insidente. Habang nakikipag-usap sa reporter, napansin niya ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo na sumusunod sa isang babae sa kalye. Upang protektahan ng babae, hinabol ni Gun-wook ang umaatake, kasama ang cameraman sa likod. Sa pagtatangkang hulihin ng mamamatay tao, ang tiktik ay sinaksak sa tiyan at kalunos-lunos na nawalan ng buhay. Siya ay anak ng komisyoner, si Nam Gu-hyun. Matapos ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang anak, si Officer Gu-hyun ay nalulungkot. Pinayuhan niya ang kanyang apo na huwag sumunod sa yapak ng kanyang ama. Si Gun-wook ay palaging nagpahayag ng kanyang pagnanais na maging katulad ng kanyang ama, ngunit ang kanyang mga hangarin ay humantong sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Nais ng opisyal na si Gu-hyun na iligtas ang kanyang apo mula sa isang katulad na kapalaran. Dahil sa labis na pagnanais na ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang anak, humingi ng tulong si Officer Gu-hyun sa isa pang opisyal na nagngangalang Gotak. Naiintindihan ni Gotak na malungkot na namatayan ang kanyang anak na babae sa isang serial killer taon na ang nakakaraan, naiintindihan ang sakit ni Gu-hyun. Nagtapat si Gu-hyun sa isang opisyal na nagngangalang Mi Young na inihayag ang reputasyon ni Gotak bilang isang crazy dog sa hanay ng mga pulis. Si Gotak ay kilala sa kanyang mga agresibong taktika at hilig na gumamit ng labis na puwersa sa panahon ng mga interogasyon. Binaliwala niya ang awtoridad, tinatanggihan niyang sundin ang mga utos ng mga nakatataas o makipagtulungan sa mga kasamahan, lalo na kapag nakikitungo sa malupit na mga kriminal. Dahil sa kanya, ilang opisyal ang nahuling kumukuha ng suhol at kinailangang magbitiw sa kahihiyan. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang anak na babae, ang emosyonal na kawalang tatag ni Gotak ay naging dahilan upang siya ay hindi karapat-dapat na manguna sa mga pagsisiyasat na nagresulta sa kanyang pagkakasuspinde sa puwersa. Bilang kaibigan ni Officer Gu-hyun, pumayag si Gotak na bumalik sa kanyang crazy dog ang persona para hulihin ang pumatay kay Gun-wook. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga kondisyon. Iminungkahi niya na bumuo ng isang pangkat ng mga individual na tulad niya na nagre-recruit ng 3 nahatulang kriminal na kilala sa kanilang mabibigat na pagkakasala. Ang isa sa kanila ay si Park Wong-chul, isang dating miyembro ng gang na mabilis na nakakuha ng kontrol sa Seoul sa loob lamang ng 25 araw, 2 taon na ang nakararaan. Sa kabila ng paghahatid ng 28 taong sentensya sa pagkakulong, nananatili siyang mabigat, nagtataglay ng lakas at kapangyarihan upang masupil ang maraming kalaban ng walang kahirap-hirap. Ang susunod na recruit ay si Jong Tae-soo, isang contract killer. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Jong Tae-soo, kasama ang kanyang mga motibo sa kanyang mga krimen o kung paano niya ito isinagawa. Isang araw, dumating siya sa isang istasyon ng pulisya na may mantsa ng dugo ng kanyang biktima sa kanyang kamiseta at sumuko. Ang kanyang mga sunod-sunod na pagpatay ay nakakuha sa kanya ng 22 taong sentensya. Ang pangatlo at panghuling miyembro ng team ay si Lee Yoon-moon, isang psychopath na may IQ na 165 noong siya ay 12 taong gulang. Siya ang may hawak ng pagkakaiba bilang pinakabatang tao na nakakuha ng PhD kapwa sa pilosopiya at matematika. Bukod pa rito, hawak niya ang titulo ng pinakabatang serial killer na pumitil sa buhay ng 15 katao sa loob ng 6 na buwan. Kapansin-pansin, wala siyang iniwang mga fingerprint, mga tatak ng sapatos, o anumang bakas ng ebidensya sa anumang pinangyarihan ng krimen. Pagkamit sa kanya ng reputasyon bilang isang maselang mamamatay na walang iniiwan ng mga pahiwatig. Sa psychopath test, nakakuha siya ng 38 sa 40. Ipinaliwanag ni Gotak kay Mi Young na kailangan niya ang pisikal na lakas ni Wong-chul, ang kadalubhasaan ni Tae-soo, at ang talino ni Young-moon. Siya ay kumbinsido na sa kanilang pinagsamang kakayahan, maaari nilang hulihin ang sinuman. Sa una ay nag-aalangan na palayain ng mga mapanganib na kriminal na ito, si Mi Young ay nakumbinsi ng tiyakin sa kanya ni Officer Gu-hyun na haharapin niya ang lahat. Sa kahilingan ni Gotak, sina Wong-chul at Tae-soo ay inihatid sa isang abandonadong simbahan na magsisilbing kanilang taguan hanggang sa matapos ang misyon. Bilang mga matitigas na kriminal, agad silang nakipagtalo hanggang sa namagitan si Mi Young. Dinala niya ang mga ito sa loob at pinapaalam sa kanila ang misyon.
Tinutuya ni Wong Chul ang panukala ni Miyang na itinuring itong kamangmangan, ngunit iminumungkahi ni Taeso na makinig sila sa mga detalye. Ito ay humantong sa isang away sa pagitan nila na natigil nang pumasok si Officer Gutak sa bulwagan ng simbahan, kinukutya ang mga kriminal, hinikayat sila ni Gutak na magpatuloy sa pakikipaglaban, nang bumaling sila sa kanya para sa karagdagang paglilinaw sa kanilang paglaya, ipinaalam sa kanila ni Gutak na ang pagkuha sa serial killer maaaring bawasan ang kanilang mga sentensya sa bilangguan ng 5 taon. Nang marinig ito, mukhang naiintriga ang mga kriminal sa posibilidad na makipagtulungan sa pulisya. Gayunpaman, si Weng Chul, na sanay sa kanyang mga paraan ng gangster, ay nakikipagpunyagi sa ideya na nasa ilalim ng awtoridad ng ibang tao. Hinawakan niya si Gutak sa kwelyo, ngunit tumugon si Gutak ng matalim na liwanag na nakasisilaw at mahigpit na babala. Pinayuhan niya si Weng Chul na bitawan ng pagkakahawak. Nag-iingat na kapag nagalit, ang isang crazy dog na tulad niya ay maghihiwalay sa kanya. Sa gitna ng tensyonado na sitwasyon, si Miyang ay nakatanggap ng nakababahalang tawag tungkol sa pagtakas ng ikatlong kriminal, si Lee Yun-moon. Ang isang flashback ay nagpapakita ng mga kaganapan na naganap ilang sandali. Habang inihatid ng mga opisyal si Yun-moon sa simbahan, humiling siya ng pahintulot na gumamit ng pampublikong banyo. Pagkapasok, mabilis niyang nawala ng kakayahan ng isang opisyal sa pamamagitan ng malakas na hampas ng tuhod sa mukha. Pagkatapos ay naghatid ng isang malakas na suntok sa ulo gamit ang takip ng tangke ng banyo. Nang mapasuko siya, pinalaya ni Young-moon ang kanyang sarili at tumakas, sumakay ng tren. Habang pinagmamasdan niya ang larawan ng kanyang kasintahan, kumikinang sa kanyang mga mata ang masamang hangarin. Samantala, papunta na si Gutak, kasama ang kanyang kasamahan na si Miyang at ang 2 convict, para hanapin si Young-moon. Naghinala si Gutak na hahanapin ni Young-moon ang kanyang kasintahan, si Eugene. Ang photo nito ay humantong sa habang buhay na sentensya ni Young-moon, at maaaring siya ang huling biktima nito bago siya mahuli. Upang mahuli si Young-moon, kinuha ni Gutak ang tulong ni Won Chul at Taeso, na nag-aalok na bawasan ang kanilang mga sentensya ng 4 na taon. Gayunpaman, ang gantimpala ay mapupunta sa unang kukuha ng Young-moon. Upang maiwasang makatakas ang mga bilanggo, ang mga ankle monitor na nilagyan ng GPS ay nilagyan ng mga ito upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Habang nakalagay ang ankle monitor, hinanap ng duo ang kinaroroonan ni Eugene. Pumunta sila sa club kung saan nagtatrabaho si Eugene. Sa kabila ng pagtatangka ng mga gwardya na pigilan ang kanilang pag-unlad, mabilis na ipinadala ng Wong Chul ang bawat isa hanggang sa harapin niya ang amo. Sa ilalim ng pressure, ipinagtapat ng amo na ibinenta niya si Eugene para bayaran ang mga utang sa loan sharks. Kasunod ng pangunguna, dumating sila sa bodega ng loan sharks, kung saan si Taeso ang namamahala, gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Pinalayas niya ang mga tulisan at pinilit ang amo na ibunyag ang lokasyon ni Eugene sa Busan. Walang pagkaantala, ang koponan ay nagmamadali sa Busan upang iligtas si Eugene at hulihin si Young-moon. Samantala, natagpuan na ni Young-moon ang kanyang kasintahan. Inabot ni Miyang si Eugene, inaalerto siya sa sitwasyon. Gayunpaman, bago niya lubos na may parating ang panganib na dulot ni Young-moon, hindi sinasadyang binuksan ni Eugene ang kanyang pinto. Nakita ko lang siyang nakatayo sa harapan niya. Pagpasok sa apartment, hinarap ni Young-moon si Eugene, hinihingi niyang malaman kung bakit siya tumstigo laban sa kanya. Iginiit ni Eugene na siya ay isang mamamatay tao na nagtangka din na patayin siya, na nag-udyok sa kanyang desisyon na humingi ng hustisya. Sa kabila ng kanyang mga akusasyon, iginiit ni Young-moon na wala siyang maalala. Kahit na ang pagkamatay ng 15 katao ay pinaslang niya. Inihayag ni Eugene na si Young-moon ay may kasaysayan ng pagkawala ng memorya. Naniniwala siya na nangyari ang lahat pagkatapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kapag inakusahan siya ng pagpatay sa sarili niyang mga magulang, ang galit ni Young-moon ay nawala ng kontrol. Habang sinisimulan niyang sakal si Eugene, dumating si Gutak sa labas ng apartment at pinaputok ang kanyang baril sa lock na pilit na pumasok sa silid. Pinagbantaan si In-moon gamit ang kanyang baril, tinangka ni Gutak na supulin siya, ngunit tumanggi ang kriminal na umatras. Sa sumunod na pakikibaka, pinaputok ni Gutak ang kanyang sandata, na nag-udyok kay In-moon na protektahan si Eugene mula sa pinsala. Dahil dito, nagtamo si Young-moon ng tama ng baril sa kanyang braso. Mabilis na tumugon, tumakas siya sa apartment sa pamamagitan ng bintana at nagnakaw ng malapit na kotse upang makatakas. Sa panahon ng pagtugis, sinadyang ibangga ni Taesoo ang kanyang sasakyan sa sasakyan ni Young-moon, na nagdulot ng marahas na banggaan. Nang si Young-moon ay nawala ng malay dahil sa isang pinsala sa ulo, dumating si Wong Chul at naghatid ng isang tiyak na suntok. Bagamat pinigilan ni Taesoo si Young-moon, si Wong Chul ang nakahuli sa kanya.
Pagkamit sa kanya ng ipinangakong pagbabawas ng 4 na taon sa kanyang sentensya ayon sa kasunduan. Pagkatapos makatanggap ng medikal na atensyon si Young Moon para sa kanyang mga sugat at dalhin sa simbahan, kinausap siya ni Gutak tungkol sa kaayusan. Hinikayat ni Gutak si Young Moon na maingat na isaalang-alang ang paliwanag ni Miyang tungkol sa misyon bago gumawa ng desisyon. Nang masabi ni Miyang, pinili ni Young Moon na makipagtulungan kay Gutak sa pagharap sa serial murder case. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng koponan ang pagsisimula ng kanilang misyon sa pamamagitan ng mga inumin, nangako na huhulihin ang serial killer na nambibiktima ng mga babae. Habang kumakain ang koponan, ang pumatay ay nasa gitna na ng panibagong pagpatay. Ang modus operandi, lokasyon, at ang maulan na panahon ay pawang tumuturo sa iisang salarin. Kapag natapos na ng pulisya ang kanilang inisyal na investigasyon, bibigyan ng access ang mga crazy dog sa pinangyarihan ng krimen habang dumadaan sa isang residential area. Humingi ng pahintulot si Tesoo kay Miyong na bisitahin si Senyang, isang babaeng minsang nagligtas sa kanya. Kasama ng isang tiktik, kumatok si Tesoo sa pinto, at natuklasan na wala na si Senyang doon. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapakanan, si Tesoo ang kumukuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nagnakaw siya ng kotse at dumiretso sa kanyang mentor, na ipinagkatiwala niyang alagaan si Senyang. Gayunpaman, ibinunyag ng kanyang mentor na pinadalhan niya siya ng pera gaya ng itinagubili ni Tesoo. Ngunit hindi niya alam ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Frustrated, hinawakan ni Taeso ang kanyang mentor sa kwelyo, hinihiling kay Yi na hanapin si Sonyang at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa pag-alis ni Taeso, nakasalubong niya si Gutak na naghatid ng suntok sa kanyang mukha dahil sa pagtatangkang tumakas. Nang maglaon, ang 3 kriminal ay ibinaba sa kapitbahayan na puno ng krimen upang tugisin ang mamamatay tao. Habang sina Taeso at Young Moon ay independenteng nagsasagawa ng kanilang mga pagsisiyasat, gumamit si Wong Chul ng ibang diskarte. Siya ay pumasok sa opisina ng isang lokal na thug na kilala sa kanyang kaalaman sa lugar at gumawa ng karahasan upang pilitin ang kanyang pakikipagtulungan. Matapos ang isang araw ng paghahanap, wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng pumatay. Bumalik sa kanilang hideout, inutusan ni Gutak ang mga kriminal na ibahagi ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay nakatuon lamang sa pagiging unang makahuli sa mamamatay tao, hindi gustong magbahagi ng impormasyon. Tahasang sinabi ni Tesoo at Wong Chul na wala silang pakialam sa karagdagang mga casualty basta bawasan ang kanilang mga sentensya. Hindi tulad nila. Ibinahagi ni Young Moon ang mga detalye ng kanyang investigasyon. Ipinaliwanag niya na ang pumatay ay tumatama kapag umuulan dahil ang amoy ng dugo ay nagiging mas malinaw na nagtutulak sa kanya upang gumawa ng pagpatay at magpakasawa sa amoy ng dugo. Inamin ni Young Moon na ang kamakailang pagpatay na ito at ang iba pa noon ay hindi niya unang pagtatangka. Napagpasyahan niya na malamang na maraming mga nakatagong pagpatay kung saan pinahusay ng pumatay ang kanyang paraan ng pangangaso na pinatunayan ng katumpakan ng mga saksak. Sa makatuwid, dapat silang maghanap ng mga kaso na may madugong mga eksena sa krimen at mga pagpatay na hindi na isakatuparan upang matuklasan ang higit pang impormasyon tungkol sa pumatay. Sumasang-ayon si Gutak sa paniniwalang sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga nakatagong pagpatay na ito, maaari silang makakuha ng mahahalagang insight sa pagkakakilanlan ng pumatay. Bilang resulta, humingi ng tulong si Gutak sa kanyang dating kasamahan upang makuha ang mga file ng kaso ng pagpatay na naglalaman ng mga partikular na detalye na binanggit ni Young Moon. Matapos makuha ang mga file, natuklasan nila ang maraming kaso kung saan nanakitang salarin sa tag-ulan. Sa bawat pagkakataon, ang mamamatay tao ay nakapasok sa harap ng pintuan at nagpatuloy na binugbog ang mga biktima hanggang sa mamatay gamit ang pipe wrench bago tumakas sa pinangyarihan. Sa lahat ng pinangyarihan ng krimen, may pare-parehong pattern, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako at mga biktima na may mga marka ng karayom sa kanilang mga braso. Na nagpapahiwatig na ang pumatay ay gumuhit ng dugo mula sa kanilang mga walang buhay na katawan. Gayunpaman, 2 kaso ang lumabas kung saan nakaligtas ang mga biktima. Upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mamamatay tao, nagpasya si Gutak na tanungin ang mga nakaligtas. Kasama ni Taeso, dumating sila sa isang apartment kung saan ang isa sa mga nakaligtas ay walang iba kundi si Sonyeon. Ang tagapagligtas ni Taeso, sa kabila ng pagkilala ni Taeso kay Sonyang, mukhang hindi niya ito nakikilala. Nang tanungin tungkol sa araw ng pag-atake, naalala ni Sonyang kung paano siya at ang kanyang anak na babae ay natutulog nang pumasok ang killer sa kanilang apartment. Akmang kikilos na siya, may bumagsak na patak ng tubig sa batang babae na nagpagising sa kanya. Nagulat siya nang makita ang isang lalaki sa itaas niya, napasigaw siya, na nagpaalerto sa kanyang ina habang si Sonyang ay nakikipagbuno sa salarin.
Ang kanyang anak na babae ay pinamamahalaang tumakas sa silid at pukawin ng iba pang mga residente para sa tulong. Sa takot na mahuli, napilitang tumakas ang pumatay nang hindi sinasaktan si Son Young. Kabaligtaran sa kwento ni Son Young, isa pang biktima ang nagkwento ng kanyang nakakapangilabot na karanasan kay Mi Young. Hindi tulad ni Son Young, nakikita siyang nanginginig. Nang gabing iyon, kalunos-lunos na nawala ang kanyang kapatid na babae sa kalupitan ng mamamatay tao, na paralisado sa takot habang nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi siya makagalaw. Pagkatapos ng malalang pag-atake sa kanyang kapatid, nilapitan siya ng mamamatay tao at bom-ulong, kung kailangan kong talunin siya, kailangan kong pumatay ng sabay-sabay. Kaya nga pinili ko ang lugar mo para makapatay ako ng 2 tao dito. Sa nakakakilabot na mga salitang iyon, nilaslasan niya ang mukha ng dalaga, ngunit himalang nakaligtas ito. Sa kasalukuyang araw, sa sandaling natapos gutak ang panayam ni Son Young at lumabas ng apartment, nananatili si Tae-soo upang tanungin kung bakit naninirahan ang babae sa ganoong lugar. Si Son Young ay nasaktan sa mga tanong. Nagiging malinaw sa kanyang kondisyon na wala siyang natatanggap na pera mula sa amo ni Tae-soo na dapat niyang ihatid buwan-buwan. Narinig ni Gutak ang pag-uusap ni Tae-soo kay Son Young. Nangunguna sa kanya para maghinala na baka pamilyar si Tae-soo sa babae. Sa araw na iyon, nagsagawa ng sariling investigasyon si Wong Chol kasama ang lokal na thug na si Chulju. Nang ipaalam sa kanya ni Gutak na ang salarin ay maaaring pumili ng mga kondado nang hindi nag-iiwan ng mga marka, agad na hinala ni Wong Chol ang locksmith sa lugar. Lumapit siya sa lalaki at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, patuloy na sinasagot ng lalaki ang mga tanong hanggang sa hindi niya sinasadyang aminin na siya ang pumatay ng tanungin ni Wong Chol. Dahil oo ang sagot niya sa lahat ng tanong ni Wong Chol, hindi niya sinasadyang nasabi ng oo ang susunod. Nang marinig ang kanyang pag-amin, kinaladkad siya ni Wong Chol palabas ng shop at sinimulan siyang bugbugin hanggang sa makialam si Goktak, mahigpit na ipinagbabawal siyang saktan ng mga inosenteng sibilyan. Bumalik sa hideout, ina-update ni Nae Young ang team tungkol sa isa pang serial killer na nambibiktima ng mga babae tuwing maulan. Siya ay nahuli noong 1 taon matapos ang kanyang ika-23 na biktima. Nang siya ay arestuhin, sinabi niya sa pulisya na gusto niya ang amoy ng dugo, na pinakamalakas kapag umuulan, kaya nahihirapan siyang pigilan ng pagnanasa na pumatay ng 1 tao. Dahil ibinulong ng bagong pumatay sa babae ang tungkol sa gusto niyang bugbugin ng 1 tao, pinaghihinalaan ni Nae Young na ito ang serial killer, at ito ay si Dong-soo, balak niyang talunin. Kung nilalayo niyang malampasan si Dong-soo bilang nangungunang serial killer sa bansa, kakailanganin niyang pumatay ng 2 pang tao. Sa sandaling iyon, dumating si Detective Kim sa simbahan na may mga karagdagang file ng kaso ng pagpatay para suriin ng team. Nang buksan ni Mio ng unang file, napansin niya na ang bagong serial killer ay nagtatarget ng mga nakaligtas sa kanyang mga naunang nakatagong pagpatay. Habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan, kumikilos ang koponan upang pigilan ng salarin na pumatay ng isa pa kapag naubusan ng sigarilyo si Wong Chol. Pumasok siya sa isang tindahan para bumili. Gayunpaman, habang nagbabayad siya, napansin niya ang dugo sa kanyang kamay. Naalala niya ang naunang pakikipagtagpo niya sa isang estranghero sa pagpasok sa tindahan. Nang may maramdamang kainahinala, sinundan niya ang lalaki at inalertuhan ng iba tungkol sa kanyang kinaroroonan. Habang hinahanap ang pumatay, lumabas ang salarin mula sa isang eskinita at sinubukang saksakin si Wong Chol. Ngunit nagawa ni Wong Chi na pigilan ng pag-atake gamit ang kanyang kamay. Sa una ay nakakuha siya ng mataas na kamay sa pamamagitan ng pagsuntok sa pumatay, ngunit pagkatapos ay nabawi siya habang gumanti ang killer na hinampas siya ng wrench sa ulo. Pagdating sa bahay ay naglinis ng damit ang salarin at binuksan ng hawakan ng kutsilyo. Inihayag na ito ay isang tubo para sa pagkolekta ng dugo, ibinuhos niya ang dugo sa isang vial at idinagdag ito sa kanyang koleksyon ng mga sample. Kinabukasan, dumating si Tae-soo sa pinangyarihan ng pagpatay, at bago ay unzip ang body bag, tahimik na nagdasal na hindi ito si Son Young. Nang buksan niya ito, nakahinga siya ng maluwag nang makitang iba ito. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya si Song Young at ang kanyang anak na babae sa labas ng pinangyarihan ng krimen, bagaman gamaan ang loob, hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na lapitan ito. Noong gabing iyon, nakatanggap si Gutak ng tawag mula sa forensic department na ipinaalam sa kanya na nakita nila ang mga fingerprint ng salarin sa katawan ng pinakabagong biktima. Nakakagulat, ang mamamatay tao ay walang iba kundi si Chulju, ang lokal na thug, bagamat mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon, na pinagmamasdan ang takot at pagkabalisa ni Chulju sa ilalim ng atensyon ng media. Napagtanto ng mga crazy dog na hindi siya maaaring maging serial killer.
Sa halip na magpakita ng galit sa kanyang kawalan ng kakayahan na malampasan ang kanyang karibal, si Shoujo ay kitang-kitang nanginginig sa takot na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging inosente. Sa pagsisimula ng ulan, agad na hinanap ni Tetsuo si Son Young na pagtantong nasa panganib ang kanyang buhay kung ang tunay na pumatay ay wala pa rin. Samantala, nasasaksihan namin ng parehong locksmith na papalapit kay Son Young habang papauwi siya. Nag-aalok siya noong una na tumulong sa kanyang mga pamilihan, ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kapag tinanggihan niya ang kanyang tulong. Siya nga ang pamatay na nagtatarget ng mga babae kapag umuulan. Hinahampas si Son Young sa ulo gamit ang isang wrench, naghanda siyang saksakin siya ng kanyang kutsilyo. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, dumating si Taeso, at marahas siyang pinasuko. Gusto niyang wakasan ang buhay ng pumatay, ngunit pinigilan siya ni Gutak na namagitan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa braso. Mabilis na dumating ang mga pulis at nahuli ang pumatay. Nagpahayag ng pasasalamat ang opisyal na si Gu-hyun kay Gutak sa pagdakip sa pumatay sa kanyang anak. Hinarap ni Taeso si Gutak sa simbahan. Galit na sinakaw siya at humihingi ng mga paliwanag sa paggamit ni Songjong bilang pain. Napag-alaman na si Gutak ay hindi nakatanggap ng tawag mula sa forensic department tungkol sa mga fingerprint ng pumatay. Sinadya niyang arestuhin ng lokal na thug sa pag-provoke sa tunay na mamamatay tao, alam niyang magagalit ang salarin kapag may ibang taong kumikilala sa kanyang mga krimen. Sinadya ni Gutak ang killer. Pag-uudyok sa kanya na kumilos at pagkatapos ay maglagay ng bitag sa eksena gamit si Songjong bilang pain. Samantala, tinanong ni Jungmoon ang locksmith at nadiskubre na 22 katao lang ang napatay niya. Ang kabuuang bilang ng namamatay ay nasa 23. Ngunit itinanggi ng pumatay ang responsibilidad para sa isa sa mga babae. Iminumungkahi ng paghahayag na ito na maaaring may isa pang mamamatay tao sa lungsod. Bago mas malalim ang pagsasaliksik ng teenager sa paghahayag na ito, dumating si Detective Kim kasama ang mga opisyal upang i-escort ang mga crazy dog pabalik sa bilangguan. Pakiramdam na pinagtaksilan, ang mga kriminal ay dismayado dahil direktang ipinadala sila ni Gutak sa kulungan nang hindi binabawasan ng kanilang mga sentensya. Pagkaraan ng ilang araw, pinagsabihan ni Commissioner Gu-hyun ang kanyang nasasakupan. Isang batang babae ang pinatay sa kanyang presinto, at sa kabila ng kanyang pagtawag sa pulisya para sa tulong bago mamatay, dumating ang mga katulong makalipas ang 4 na oras, na pagtantong kailangan niyang muli ang mga crazy dog upang mahuli ang pumatay. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.